أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله جميعا وبركاته. Mga kapatid sa Islam, mga kapatid sa pananampalataya, ang pag-uusapan naman natin ngayon o tatalakay natin ngayon ay patungkol sa mga kababalaghan, patungkol sa white lady. Naniniwala ka ba sa multo? Naniniwala ka ba sa kaluluwa? O ang tinatawag na ar-ruh sa Arabic? Sa Islam, oo. Naniniwala ang Islam sa kaluluwa. Marapat sa bawat Muslim na paniwalaan na ang kaluluwa ay totoo. Kahit ito man ay hindi natin nakikita. Dapat tayong maniwala. Pero ang paniniwala ng iba, tulad halimbawa ng ligaw na kaluluwa, mga kaluluwa na nagpaparamdam, mga patay na nagmumulto, sa Islam, taliwas ang paniniwala dito. Ang Islam ay taliwas sa paniniwala ng ibang relihiyon patungkol sa usaping ito, patungkol sa mga kaluluwang ligaw, patungkol sa mga patay na nagmumulto. Hindi naniniwala ang Islam sa multo. Hindi naniniwala ang Islam sa patay na nagmumulto o kaluluwa na nagpaparamdam. Wala ito sa Islam, tandaan natin. Hindi lang naman sa ibang relihiyon ang may ganitong paniniwala, pati rin sa kamusliman, lalo na sa mga matatanda, sa ating mga ninuno. Sila ay naniniwala rin sa ganitong mga paniniwala na kung saan ang kaluluwa ng tao ay pwede pang magparamdam sa kanilang mga kaanak. Ang kaluluwa ng isang tao ay pwede pang magbalik sa kanyang pamilya kaysa sa may gusto itong sabihin, may gusto itong ipabatid. Ang kanyang misyon sa mundong ibabaw na ito ay hindi pa tapos, kaya nagpaparamdam, nagpapakita, kaysa sa ang kaluluwa na ito ay nagugutom, kaya ang mga kaldero sa kusina ay nagsisilaglagan o ano paman. Ang mga plato at mga baso ay gumagalaw ng kusa dahil sa kaluluwa na nagugutom. Mali ito, mga kapatid sa Islam, lalo na sa paniniwala ng iba, sa mga kamusliman din, lalong-lalo na sa mga matatanda. Subhanallah. Saan nanggaling ang ganitong paniniwala? Ano ang basehan ng iba nating kapatid sa pananampalatayang Islam sa ganitong paniniwala na ang kaluluwa ay nagbabalik, nagpaparamdam, nagpapakita sa kanyang pamilya? Subhanallah. Maski si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hindi alam ang ganitong pangyayari. Nung tanungin si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam patungkol sa kaluluwa, noong siya ay tanungin ng mga musyrik, mga hindi mananampalataya, patungkol sa nangyayari o kahihinatnan ng isang kaluluwa, si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hindi nakasagot. Hindi siya sumagot kasi hindi niya alam. Ang tanging sinabi lang niya, ang Allah subhanahu wa ta'ala lamang ang tanging nakakaalam patungkol sa kaluluwa ng isang tao, patungkol sa nangyayari o kahihinatnan ng kaluluwa ng isang tao. At kayo na mga musyrik o tayo na mga tao ay wala tayong kaalam-alam dito, sapagkat napakakaunti lamang ang binigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin na kaalaman patungkol dito. Pero bakit ang mga matatanda, ang iba sa ating mga kapatid sa Islam ay alam ito? Subhanallah. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa surah Al-Isra, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. At kapag ka ikaw, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay tinanong patungkol sa kaluluwa, sabihin mo na ang Allah subhanahu wa ta'ala lamang ang tanging nakakabatid, ang tanging nakakaalam patungkol dito. At kayo na mga tao ay napakakaunti lamang ang ibinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala na kaalaman sa inyo patungkol dito, patungkol sa usapin na ito. Kaya bakit sinasabi ng iba na ganito? Sinasabi nila na ang kaluluwa ay ganito, ganito. Subhanallah. Sabi pa sa isang hadith, إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ إِنْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ.
kapag ang angkan ni Adan, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ay namatay na, ang lahat-lahat ay napuputol na sa kanya sa mundong ibabaw na ito. Lahat ng kanyang kaugnayan dito sa mundong ibabaw na ito ay napuputol na. Hindi na siya pwedeng makipagkomunikasyon sa kanyang pamilya, hindi na siya pwedeng magpakita, hindi na siya pwedeng magparamdam o ano paman. Dahil napuputol na ang lahat-lahat, maliban na lamang sa tatlo. Sa isa pang aya na kung saan binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa surah Fatir, وَمَا يَسْتَوِي الْحَيَاءُ وَالْأَمْوَاتِ, at kailanman ay hindi na magkakatulad o hindi na magkakapantay ang mga tao na nabubuhay pa kumpara sa mga tao na namatay na. Inna Allah yusmi'u may yasha. Katunayan din na ginagawang makarinig ng Allah subhanahu wa ta'ala ang sino man na kanyang naisin. Wa ma anta bimusmi'in man fil qubur. Ngunit ikaw Muhammad ay hindi mo na magawang makarinig pa yaong sila na nasa kanilang mga libingan na. Sabi ng mga mufassirun, basihan ito o dalil ito na ang mga namatay na ay wala na silang kakayahang makarinig pa. Makarinig pa sa anuman dito sa mundong ibabaw na ito. Maliban na lamang sa isang hadith na kung saan binanggit ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na kapag ang tao ay nasa libingan na, nakalibing na, ay naririnig pa rin niya ang huling yapak ng mga tao na kung saan humatid sa kanya sa kanyang huling hantungan, sa kanyang libingan. Sa Islam kasi, kapag ang tao ay namatay na, pagkatapos humiwalay ng kanyang kaluluwa sa kanyang katawan at siya ay nailibing na, ibinabalik ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang kaluluwa sa loob ng kanyang libingan mismo pagkatapos ng mailibing upang imbestigahan o pagtatanungin siya ng mga malaika. Tatanungin siya kung sino ang kanyang Panginoon, kung ano ang kanyang relihiyon, kung sino ang kanyang propeta at iba pa. Ito ang paniniwala sa Islam. Ang tanong, kung sa Islam ay hindi sila naniniwala sa mga multo, sa mga ligaw na kaluluwa, paano natin maipapaliwanag ang mga nakikita ng marami, tulad halimbawa ng mga white lady, mga engkanto at iba pa? Paano natin maipapaliwanag ang mga kaluluwa na nakikita na singhawig ng ating mga kamag-anak na yumauna? Sa Islam, naniniwala na ang lahat ng ito ay kagagawan lamang ng jinn, ng mga jinn. Ang jinn ay isa rin sa mga likha ng Allah, tulad natin ng mga tao. Mayroon sa kanila ang mga Muslim, mayroon sa kanila ang mga kafir. Sila ay kumakain din na tulad natin. Sila ay nanganganak at sila ay namamatay din. Ang kaibahan lang ng mga jinn mula sa atin na mga tao, tayo na mga tao, mga nilalang ay nakikita nila. Ngunit tayo na mga tao, wala tayong kakayahan na makita sila sa kanilang orihinal na anyo. Kaya ang sino mang tao na naniniwala na siya ay nakakakita ng jinn sa orihinal nitong forma, ang tao na ito ay sinungaling. Dahil walang sino mang tao ang may kakayahan na makita ang mga jinn sa kanilang orihinal na kaanyuan. Kaya ang sino man ang magsasabi na sila ay nakakakita, hindi dapat pagkatiwalaan ang tao na ito. Hindi natin mapagkakaila na ang mga jinn ay malalakas, mababagsik. Mayroon silang mga kapangyarihan, iba't ibang uri ng kapangyarihan. Kaya nilang magbalat kayo, kaya nilang gumaya sa mga anyo ng mga hayop, kaya nilang gumaya sa anyo ng sinumang tao, lalo na sa mga tao na namatay na, upang magparamdam kunwari sa atin, magpakita upang tayo ay linlangin. Kaya sa Islam, ang mga kaluluwa, mga multo na singhawig ng ating mga kamag-anak na yumauna na nagpapakita sa atin, sa Islam, ito ay kagagawan lamang ng mga jinn. At hindi ito ang tunay na kaluluwa ng ating mga kamag-anak na yumauna. Alam niyo rin ba mga kapatid sa Islam, na ang mga jinn ay may kakayahan na manakit ng tao o kaya nilang magpahamak ng isang tao? Ito ay sa pamamagitan ng kanilang pananakot sa atin. Sa pamamagitan tulad ng nabanggit natin kanina, pwede nila tayong pagbabatuhin, pwede nila tayong pagpapaluin, pwede nila tayong kidnapin, hanggang sa humantong pa sa kamatayan. Kaya ng jinn pumatay ng tao sa kapahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala.
At ito ay nangyari na rin sa mga sahaba noon. Tulad ng natalakay natin noon patungkol sa isang sahaba na nakapatay ng jin na kung saan ang jin na ito ay nag-anyong ahas. Noong patay ng sahaba ang ahas na ito, ang sahaba na ito ay namatay din. Sapagkat ang ahas na yun na kanyang napatay sa loob ng kanyang bahay ay isang jin na nagbalat kayo lamang. Nag-anyong ahas lamang. Si Sa'ad ibn Ubadah, isa rin siya sa mga sahaba na napatay ng jin. Mangyari nung umihi si Sa'ad ibn Ubadah ay naihian niya ang isang butas na kung saan ang butas na ito ay hindi niya alam na lungga pala ng mga jin. Palasyo pala ng mga jin. Bahay pala ng mga jin. Kaya ang mga jin na ito ay gumanti sa kanya hanggang siya ay napatay. Siya ay napatay ng mga jin. Nabanggit din sa isang hadith sa kapanahunan ni Umar ibn Khattab na isang sahaba rin ang kinidnap ng mga jin. Nabanggit ito sa kitab na Al-Irwa. At ang hadith na ito ay inisahih ni Imam Nasruddin Albani. Ang sahaba na ito, pagkatapos siya kidnapin ng mga jin sa loob ng 4 years, 4 na taon siyang kinidnap ng mga jin. Noong siya ay nakabalik, ikinuwento niya sa kanyang mga kasamahan, ikinuwento niya kay Umar ibn Khattab ang nangyari sa kanya, na siya ay kinidnap ng mga jin na mga kafir, mga jin na hindi mananampalataya. Kaya basihan ito mga kapatid sa Islam na ang mga jin, lahat-lahat ay kaya nilang gawin. Kaya nilang manakit ng tao, pumatay ng tao, manlinlang ng tao, magpahamak ng tao at iba pa sa kapahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang tanong mga kapatid sa pananampalataya, paano kung tayo ang inatake ng jin? May laban ba tayo? Ano ang ating gagawin? Ano bang pangontra ang gagawin natin upang malabanan ang mga ganitong pangyayari? Halimbawa, tayo ay inatake ng mga jin, sinaktan ng mga jin, tinakot ng mga jin. Sa papaano natin silang lalabanan samantalang hindi naman natin sila nakikita? Sila ay may mga kapangyarihan. Sila ay mababagsik. Sila ay nagpapalit-palit ng anyo. Ayon sa kay Sheikh Ibn Uthaymin rahimahullahu ta'ala sa kanyang aklat na Majmu'ul Fatawa, hindi tayo dapat mangamba patungkol dito. Dahil may kakayahan tayo na labanan, kontrahin ang mga jin na ito. Kahit na sila pa ay mababagsik, kahit na sila ay makapangyarihan, kahit na sila ay hindi natin nakikita. Kung ang mga kafir na mga jin ay gumagamit ng mga kapangyarihan na hindi nakikita laban sa atin na mga tao, of course, gumamit din tayo ng mga kapangyarihan na hindi rin nakikita. At saan ito manggagaling? Ito ay ang kapangyarihan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Kahit gaano man kalakas ang kapangyarihan ng mga jin, kumpara sa kapangyarihan ng Allah subhanahu wa ta'ala, sila ay zero. Walang-wala silang laban. Walang-wala silang magagawa. Ngunit ang tanong, ano ba ang mga kapangyarihan na ito na dapat nating gamitin panlaban sa mga jin? Mga kapangyarihan na dapat nating gamitin upang ipagtanggol ang ating sarili sa mga multo, sa mga white lady, sa mga engkanto. Mayroong 6 na kapangyarihan dito na kung saan binanggit ni Imam Ibn Uthaymin sa kanyang aklat na Al-Adhkar at binanggit din niya sa kitab na ito na Al-Majmu'. Ang una dito ay ang pagbabasa ng Ayatul Kursi. Alam natin lahat ito. Ito ang isa sa pinakamabisang pangontra sa mga jin, sa mga satanas, ang Ayatul Kursi. Pangalawa, ang Muawwidhatayn. Ito ay ang 2 sura, ang Suratul Nas at saka ang Suratul Falak. Qul a'udhu birabbin nas, qul a'udhu birabbil falak. Suratul Ikhlas, qul huwallahu ahad. Suratul Baqarah. Mga azkar tulad ng pagbanggit sa La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ito ay mabisa rin na panlabang sa mga jin. Ang adhan, ang pagtawag ng adhan. Ano pa? Ang pinakahuling aya sa Suratul Baqarah. Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun, hanggang sa katapusan na. Kaya mga kapatid sa pananampalataya, mga kapatid sa Islam, hindi tayo dapat mabahala, hindi tayo dapat matakot kahit na ang mga jin man na ito ay mababagsik,
Pagdating sa power ng Allah subhanahu wa ta'ala, pagdating sa kapangyarihan ng Allah subhanahu wa ta'ala, sila ay walang-wala. Bagsak sila pagdating dito. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa surah Al-Isra, Inna ibadi laysa laka alayhim sultan. Katunayan, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa aking mga alipin, sa aking mga alipin na naniniwala sa akin, ay wala kang kakayahan o ikaw iblis o ikaw na mga jin, na mga kafir, mga satanas na sila ay lupigin, sila ay iligaw. Kaya mga kapatid sa pananampalataya, ugaliin natin lagi na magpatugtog sa Allah subhanahu wa ta'ala. Damihan natin ang pag-aadhkar, damihan natin ang pagbabasa ng Quran, nang sa ganun anumang oras na atakihin tayo ng mga satanas na ito, ng mga jin na ito na kafir, lagi tayong handa at laging nakaprotekta ang Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.